Topic ko, I'm sure marami matutulungan. Ito na experience ko ngayon. Painsomnia. Pain tsaka insomnia. Yung mga taong may chronic pain, di ba? Laging masakit ang katawan. Ang hirap makatulog. Meron kasi talagang mga sakit pag nagkakaedad tayo, kahit anong gawin mo, kahit anong check-up mo. Di ba? Minsan may mga sakit talagang matagal mawala at ayaw mawala yung mga sakit. Tulad ng sakit sa katawan. Kaya tinawag nila, actually hindi siya medical term pero yan ang sinasabi ng mga pasyente dahil sa pain hindi makatulog. Chronic pain, hindi siya makatulog. Marami palang apektado nito. Okay, 21% ng mga tao hindi makatulog dahil sa sakit ng katawan. At marami kulang ang tulog, mas maikli ang tulog. Lalo, ang problema kasi, masakit na nga yung katawan mo. Para maghilom yung katawan natin, kailangan makarest tayo, di ba? Makatulog. Hindi ka nga makatulog. So, paggising mo, lalong masakit ang katawan mo. Ano ba nangyayari? Okay? May mga dahilan bakit mas malala ang kirot sa gabi. Yung hormonal level natin nag-iiba, yung hormone. Yung cortisol, ito yung stress hormone natin bumababa sa gabi. Pangalawa, pag gabi, syempre tahimik na, di ba? Tahimik, mas pagod ka na, yung utak mo mas pagod na mas bad mood ka na, kaya mas matindi na yung sakit. Isa pa, pag gabi, nakahiga ka, so nakapirmi ka, walang galaw, di ba? Tapos, pag nakapirmi ka, mas mamamaga ang mga joints mo, mag-iipon ng mga fluid dyan. At dahil dyan, marami ka mararamdaman. May nerve pain, may muscle pain, may joint pain, pati headache, kung ano-anong pain nararamdaman. Kaya sabi ko nga, ito yung mga sakit na ayaw gumaling. Anong gagawin at hirap makatulog. So, pag-usapan natin So, pagdating sa chronic pain, kailangan talaga, paano gagawin? Kahit masakit ang katawan, habang umaga, ginagawa ko, pinipilit ko pa rin mag-stretch. Usually, dapat yung exercise nyo, napansin ko, umaga, tanghali, o at most hapon. Kasi pag gabi na doon ka mag-exercise, na unat mo yung mga muscle mong masakit, minsan lalong hindi ka makatulog So, kailangan mag-exercise, kailangan mag-therapy, kailangan ma-stretch, at least hanggang medyo hapon. Wag na yung malapit na matutulog ka. Okay, dapat maganda yung mattress, maganda yung unan, at huwag ka na mag-siesta, huwag ka na matulog sa hapon. Kailangan antok na antok ka. Pag antok na antok ka, mas may chance makakatulog ka. Deep breathing exercise sa gabi, ayan. Ito, yung iba nga may mga acupuncture pa, pero hindi naman ganyan kadali yan. Hot and cold therapy. Tapos sa mga physical therapists, may mga TENS ginagamit. Yung iba umiinom ng pain reliever, hindi ko naman pinapayo. Pero ang pwede nyong gawin, huwain natin ng pain reliever, pwede naman yung mga pamahid Di ba meron mga ointment na pamahid, yung mga liniment, pwede naman pamahid, may konting pain relief na doon. At least mabawas-bawasan konti. Isa pang magagawa natin, di ba, yung mattress, mga pagkaing pampatulog. Okay? Huwag masyadong spicy foods, di ba? Masakit ng katawan mo, makulupat yan mo, doble hirap, hindi ka makatulog. Kailangan yung mga saging, pampatulog, chamomile tea, kiwi daw, kiwi, magandang pampatulog. Yung iba, gatas, mas nakakatulog. Yung iba, isda. Huwag din masyadong busog. Okay? Pag sobrang busog, hirap din makatulog. Bukod sa chronic pain na ayaw gumaling, itong mga sakit na to, minsan ayaw din gumaling. Yung mga may GERD, tulad ko, heartburn, di ba? Minsan gagaling, minsan di gagaling. Yung mga may vertigo, pabalik-balik, may neck pain. Ayan, hirap din matulog, lalong sasakit leeg mo. So, tingnan natin. So, may tips tayo for body pain. Sa GERD naman, ito problema. Pag humiga ka ng flat, yung acid mas aakyat sa gabi. Masakit naman yung lalamunan mo, hindi ka rin makakatulog. So, yan ang tulog. Pag GERD ang kalaban,
ayaw niya ng flat. Kailangan maghihintay ka 3 oras. Ibig sabihin, ang kain ko, huling kain ko, 6 p.m. dapat. Pag 6 p.m. kain ko, makakahiga ako ng 9. Pag 7 p.m., makakahiga ako ng 10 p.m. Pero usually, minsan 3 hours kulang pa sa akin. Mas gusto ko pag 6 p.m., 10 p.m. ang higa. Kasi pag higa, within 4 hours kita yung pagkain, aakyat ulit. Kaya mas maganda nakataas. Kaya lang minsan pa nakataas, ang problema naman, pag may GERD ka nakataas, masakit naman sa leeg, masakit din sa likod. So, yan ang problema. Paano kung masakit ang leeg mo, may GERD ka? Kaya ako papalit-palit. Minsan, kung mas malala ang GERD, mas mataas. Kung masakit ang likod, di naman maipit, nagsa-side view na lang ako. Pwede rin naman naka-side. Pwede naka-side din. Dito, sa left side, pwede rin. So, iwas alak, iwas spicy foods, huwag agad matutulog, huwag yung mga heartburn trigger. Isa pa yung mga chocolate is healthy, dark chocolate. Kaya lang, medyo baka umasim ang tiyan nyo Baka mag-GERD ka lang sa chocolate. So, yan ang problema, GERD. Ang problema naman, neck pain. Paano naman may neck pain ka? Ano gagawin mo? Diba? Yung ganyang position. Pag masyado mataas yung unan, masakit sa leeg. Walang unan, sobra baba, masakit din. Kailangan sakto lang. Pag natutulog ka sa side, may neck pain ka, kailangan medyo mataas. Para yung leeg mo level. Pag neck pain, huwag kang dadapa. Ayaw ng neck pain na nakadapa, nakaganon. Masasakit ang mo. Leeg. Pati likod din. So, paiba-iba, minsan talaga walang choice. O talagang hirap ang katawan mo, nagle-left ka, nagdadapa ka pa minsan-minsan, pero alagaan natin yung neck. Leeg natin, pati likod, pag nakadapa, hindi okay. So, sa pillow, dapat mag-invest tayo sa magandang unan. Sobra baba, masakit sa leeg, stiff neck. Sobra sa taas, masakit din sa leg. Kailangan sakto. Okay? Tapos pag may GERD ka, kailangan medyo taas pa. Ako minsan natutulog ako sa lazy boy. Alam niyo, lazy boy nakataas. Pag may GERD ka sa lazy boy, mas maganda sa tiyan. Ang problema naman, masarap nga sa heartburn ang lazy boy, nakataas ka, natutulog, pero medyo masakit sa leeg. Tapos sa likod, baka masakit din. So, mahirap talaga pag tumatanda, marami talaga. Pag tumatanda, mas masakit na katawan. Pag tumatanda, pagdating ng 60, masakit na leeg. Pag tumatanda, pati yung panunaw, maasim na. So talagang living with pain, di ba? Living with pain tayo. Isa pang problema na mahirap gumaling, yung iba may vertigo, hilo. Pag tumatanda, di ba, walang balance. Yung iba umiikot. Kasi yung tenga natin, nag-a-adjust sa balance, minsan tumatanda din yung tenga natin. More prone sa vertigo ang matanda. Pag vertigo, kailangan mahaba ang tulog, rested, di ba? Yan, minsan mas gusto mo, mas mataas din yung ulo para sa mga may vertigo. So, avoid spicy foods din para makatulog. Kape, tsaa, iwas, breathing exercise, meditate. Sabi ko nga, meditation, relax, dasal lang. Tapos itong mga therapy din. Meron din mga tableta for vertigo. Katulad ng mga Circ, mga beta-histine, yun ang binibigay. So, yun na nga. Dahil sa dami nating sakit na hindi maiiwasan kung ano man ang sakit nyo, sa kamay, sa likod, maraming bad effect. Di ba? Kulang sa tulog, di ba? Pwedeng mabilis magkasakit. Hihina immune system, tataas ang blood pressure, tataas ang heart rate, tataas ang blood sugar, di ba? Bad mood ka, mahina memory mo, kulang ka sa tulog. Di ba? So, tulad na sinabi ko, pag may chronic pain, unang-una, hindi kayo nag-iisa, maraming tao. 20%, actually may isang pag-aaral, 90% nagkakaroon ng pain. Para sa akin, kung talagang sobra hirap, sobra sakit, idasal nyo na lang. Mag-pray na lang kayo ng lahat ng tao, yung kakilala mo, kamag-anak mo, i-pray mo na lang. And sa tingin ko, pag talagang wala nang magawa, kailangan acceptance.
tiis. Diba? Buhay ganyan eh. Wala naman. Ang tatay ko nga, nung nabubuhay siya, naririnig ko siya nagsasalita mag-isa. Mga 80 na siya, sabi ng tatay ko noon. Siya lang magsasabi niya lagi, ang hirap maging matanda. Ulit siya ulit, ang hirap maging matanda. Ang hirap pero hindi naman niya sinasabi kahit kanino. So, naintindihan ko na sa young age, ang hirap maging matanda. Pero sige lang siya, masakit ang katawan, masakit dito. Minsan napagising, manhid dito. So, accept. Pain is part of life. Tiis, tiis, tiis. At pag na-accept natin, nagdasal tayo, mas kalmado tayo. Diba? Kasi pag mas kalmado tayo, mas may chance makatulog tayo. Pag nakatulog tayo ng mahaba, nag-pray ka ng maayos, pag gising mo, happy ka na. Diba? Every gising is a blessing. Pero, kung nagalit tayo, nainis tayo, nagmurat tayo, bakit ganito yung katawan natin, ba't lalo sumasakit, lalong di ka makakatulog. So, yung galit mo sa sakit mo, lalong lalala yung sakit mo. Pero pag tinanggap natin na wala talagang perfect, unang-una, siyempre, pa-check up kayo sa doktor, di ba? Try nyo kung sinong specialista. Try nyo yung mga gamot na ibibigay kung effective. Pero tulad na sinabi ko, maraming sakit, like chronic pain, chronic disease na matutulungan konti ng gamot pero nandyan pa rin lagi. Nandyan pa rin yung mga kulo ng tiyan, sakit ng katawan, at ibang mga chronic disease. So, final tips. Sa pagkain, i-adjust natin, di ba? Wag na rin mag-cellphone pag matutulog na. At least relax, healthy lifestyle, exercise pa rin. Hindi pwede humina katawan. Same schedule ng tulog. Kumain ng mas maaga. Huwag masyado itong mga fast food at pizza. Sasakit ang tiyan mo. Pag ginawa mo na yan lahat, dasal na lang tayo. Accept natin. And hopefully, tuloy-tuloy lang. Palakasin yung katawan. Ano lang naman yan panapanahon. May panahon na ilang buwan, masakit ang katawan. After ilang buwan, minsan mawawala naman lahat. So, dasal lang at tuloy lang sa panonood. Hopefully, makatulong itong mga tips natin. God bless.